kang lolo kini, bit senyor kang lola kini, bit senyor kang tatay kini, bit senyor kang nanay kini. Sugdan ni balanghay, mauwi akong dungog, sayo na gipari sa pag-iwog sa sulog. Pangadji ko panampin, alam sa santo ninyo, ihalat ang kinabuyaron, talipay ang Ginoo. Sinulog, siya gitong kusog. Kasaysayan ang magsasabi ng larawan ng Santo Niño ang pinakang una, pinakamatanda na imahe ni Jesus na dumating sa Pilipinas, na nagtataglay din po ng pinakamatandang debosyon na meron tayo sa Pilipinas. The devotion to the Santo Niño is actually a devotion to the image of the Holy Child na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. The word child is always associated with two words. The first word is childish. Pag sinabing childish, tumanda na pero isip bata. Tanda-tanda na, umasta, parang bata. Tumanda, mukhang hindi naman nagtanda. Tumanda, pero hindi naging marunong. Tumanda, pero mukhang paurong. Tumatanda, pero childish ang attitude. O childlike. Pag sinabing childlike, we can get bigger, we can get older, we can get smarter, yet we can always remain young at heart. Sabi nga ni Jesus, hanggat hindi kayo tumutulad sa mga bata, hanggat hindi kayo nakakaroon ng kalooban o puso katulad ng isang bata, hindi kayo mapapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. As we get smarter, older and bigger, we retain a degree of being a child. Childlike heart, childlike attitude. And sometimes, habang tumatanda tayo, nawawala sa atin yung tinatawag na inner child. And so, the celebration of the Feast of Santo Niño, hopefully, will help us rediscover our inner child for a happier life. Kuminsan kasi feeling natin talagang sa pagiging matanda, alam na natin ang lahat eh. Nahihiya tayong ipakita yung pagiging bata natin, no? Spiritually speaking. Kaya nga maganda na maging bata tayo sapagkat yan naman ang nais ng Diyos. Bata ang puso, hindi batang isip. Bata. B stands for be yourself. A child is a picture of sincerity. In a child, what you see is what you get. In a child, there is no hypocrisy. In a child, there is no duplicity. Kaya sa korte, kapag may dalawang witnesses, ang isa'y bata at isa'y matanda, mas kapanipaniwala po yung bata kaysa sa posibleng sasabihin ng matanda. Bakit? Kasi ang mga matatanda ay mananahimik na lang, di ba? I invoke my right to remain silent. Alam naman ng totoo, pero hindi magsasalita. Ayaw malaman ng iba ang katotohanan. Pero kapag bata, kung anong sinabi niya, alam mo yun na totoo. Kung anong nakita niya, yun ang sasabihin niya. Sapagkat ang bata, malinis ang kalooban. Sabi nga ng Panginoon, blessed are the pure of heart, for they will see God. God wants us to be the best version of who we really are, and not a second-rate version of someone else. Mahal ka ng Diyos for who and what you are. So wag mong pilitin na maging second version of someone else. Sapagkat bawat tao unique. Hindi mo kailangang magkunwari. Mahal ka ng Diyos for who and what you are. And so be the best version of who you really are. Be yourself. Letter A of bata means avoid things that make life complicated. When life starts to become complicated, may a child remind us of the simplicity that God wants us to have. Children do not analyze past experiences in details, katulad ng ginagawa ng mga matatanda.
Whatever problems they had during the day, nabubura na yon pag nakatulog na sila. Kinabukasan, excited na naman for new adventures. Kaya mga kapatid, nung pong dumaan tayo sa pandemya, sinampal tayo ng katotohanan. My dear friends, don't make life complicated. Avoid things that make life complicated. Life is very short to be wasted on useless worries and anxieties. Always try something new. Kahit tumatanda na tayo, habang may buhay, we can still learn new things. Children are incredibly curious. May 1,000 tanong, nasagot mo na, magugulat ka. May another set of 1,000 questions, nasagot mo na, itatanong ulit sa'yo. Hindi sila napapagod. Because curiosity is the door that leads to learning new things. Curiosity is the door that leads to a lot of discoveries. And curiosity develops creativity in us. Be curious, because for every child, every activity is a new adventure and a new opportunity to explore and learn. A. The second A, allow others to take care of you. Alam niyo po, sa mundo natin, ang pinopromote palagi, yung pagiging independent. Bata pa, tinuturuan na maging independent. Yung bata, wala yung gagawin kundi umasa. Children should depend on adults for their needs, for their existence. Huwag yung bata pa, pipilitin mo maging independent. Dapat nga naglalaro pa. Pero anong ginagawa? Pinagtatrabaho. Child abuse po yun. Pero kapag matanda ka na, huwag kang mahihiya na sumandal sa iba. Because after all, we need one another. No man is an island. At tayo pong lahat ay mga anak ng Diyos. We should always depend on God for all our needs. Magaling ka nga, pero hindi mo kaya ang lahat. May limit din sa magagawa mo. Kailangan mong umasa katulad ng isang bata. Sapagkat sa Diyos, ang pagiging dependent ay hindi masama. We depend on each other, we depend on God, because God is our Father and we are His children. B-A-T-A, bata. Rediscover your inner child for a happier life.